box, bawat bili mo nang ipapadala sa Pilipinas, nandun yung kasama yung pagmamahal natin sa kanila. So, ayun, etong box na to, punong-puno siya ng pagmamahal. Hi guys! Welcome to my channel, and today ay pupunuin natin ng laman itong balikbayan box. Kasi marami kami napamili dahil nga Pasko, maraming Christmas sale. So, ipapadala namin ito sa Pilipinas sa aking mga kapatid doon. Bago magpack, kailangan na balutin mo na yung ilalim para ma-secure at hindi siya masira. Lagi ako nagpapadala dati ng balikbayan box noong bago pa lang ako dito. Siyempre, na-excite ako na matikman din nila yung mga pagkain dito, na maipadala ko sa kanila yung mga Canadian products. Pero after 3 years dito sa Canada, parang nagsawa na ako sa kakapadala sa kanila. Dati parang 2 o 3 beses isang taon ako nagpapadala. Pero anong bandang huli, pera na yung pinapadala ko. Tapos once in a blue moon na ako magpadala. Last na padala ko noon, hindi ko pa alam na buntis ako, pero parang 4 weeks na yata yung tiyan ko. February 2017. So, magto 2 years na. So, ano nga ba yung mga pinapadala ko sa Pilipinas kapag nagpapabalik-bayan box ako? Eto, Ottoman. Etong Ottoman, ano siya, maganda siyang upuan, tapos gagawin ding storage. So, ayan yung itsura niya kapag binuksan mo. So, ito siya. Tapos, siya oh. Oh, pwede na siyang upuan. Tapos, storage siya sa loob. Ayan oh. 2. Ipapadala sa Pilipinas. Tapos, mga pagkain. Tulad nitong peanut butter. Yan. 2 yung binili namin ganito. Yan. Ito pa isa. Tapos, Nutella. Paborito ng mga bata. Ayan. Ang dami nilang Nutella. Tapos, eto. Pasta. Ewan ko kung meron ganito sa Pilipinas. Ravioli. Nasa can. Tapos, eto ay iced tea. Papadala ko rin itong popcorn kasi gusto ng mga pamangkin ko. Ayan. Sana maubos nila before August 23, 2019. Ito yung nagpa-pop siya. Ilalagay mo lang siya sa kaldero tapos maluluto na siya. Tapos ito, gusto ng pamangkin ko to kasi mahilig siya mag-drawing. Ang galing niya kasi. Kaya sabi niya, tita, kahit na wala daw siyang regalo, basta meron siyang ganito. Tapos, ito, mga shampoo and conditioner, sabon, ayun. Ay! Tapos, ito, mahilig din sila sa pancake. Ayan. Isang malaking bag siya. Ilang kilo ba to? 5 kilo yata to eh. Bigat eh. 4.53 kilograms. Tapos, ito naman, kay nanay yan. Quaker Oats. Kasi diba si nanay diabetic siya. So, lagi siyang kumakain ng oatmeal. 2 bag siya, 5 kilo din. Ayan. Kasi yung oatmeal daw sa Pilipinas walang lasa. Tapos, ayan yung mga chocolates na ano ko noong Halloween. Nakuha ni baby noong Halloween. Wala namang kumakain ng chocolates dito sa bahay. So, ipapadala namin yan. Ito naman guys, effective to kapag may lagnat o sipon. Effective niya. Ang tagal-tagal na namin gumagamit nito. Walang ganito sa Pilipinas eh. Natutunan ko to sa boss ko dito. So, kapag nagkakasakit sila, gumagamit sila nito. Ayan o, nakalagay to fight germs and virus. Ayan. Kapag umuwi si nanay sa Pilipinas, marami kaming pinapadalang ganito. Ano, tapos ito, fortifying body oil. Ano siya? Massage naman siya. Pero same effect lang din. Ayun.
Tapos ito, sa mga kapatid ko to, mga pangkili-kili nila. Pati ito sa kuya ko naman ito, tsaka sa mga pamangkin kong lalaki. Ayan. Tapos ito, mga vitamins na mga bata, tsaka ng kuya ko rin. So, ayan o. Calcium and D3. Tapos ito din. Puro vitamins sa mga bata. At tsaka, ito sa kuya ko naman. Ayan. At saka mga toothpaste. Ay, dito pala. May mga shampoo pa pala dito. Tapos, ayan, yung mga damit. Ayan. Ano pa ba? Wala na yata. Ito pa, swimming pool. Nabili namin sa garage sale. Pang swimming pool ng mga bata. At saka ito naman yung mga coloring book ng mga bata. At saka yung mga laruan ng mga bata. Ito tent siya para sa age 3 and up. Tapos ito sa mga pamangkin ko, itong badminton. Ito pa pala, Lazenza para sa mga kapatid ko para magkaroon naman ng bagong panty. Ayan, kailangan nating i-secure yung mga gilid, tsaka yung ilalim para kahit na mabutas, hindi matilapon yung ating mga padala. Ayan. So, nilalagyan ko ng secure sa gilid. Yung yung ottoman, yung nilalagay ko sa gilid. Tapos, yung mga malalaking package. Yan. Yung Quaker Oats na mabigat, ilalagay ko rin sa gilid. Para kahit buksan nila yung padala, mahirapan sila. Kasi yung mga malalaki yung nasa gilid, di ba? Pero sa tagal ko na nagpapadala, siguro mga mahigit 10 box lang na ipadala ko mula noon. Wala pa naman ako naging problema. Minsan nga nagpadala pa ako ng laptop. Bawal yun ha. Bawal magpadala ng laptop. Pero ginawa ko. Pero thanks God naman. Walang nangyari. Walang nawala sa mga padala ko noon. Itsura ng box natin. Kung napapansin niyo, wala pa mga damit dito kasi yung mga damit, bala ko siyang ilagay dun sa mga singit-singit dito. Oh. Ayan. Para wala talagang space. Kasi kailangan yung pagbabalot natin ay siksik na siksik talaga. Kasi kapag hindi siksik, dyan magkakaproblema. Ayan guys. Ito na yung aking napak. Yan, hindi ko pa siya nasarado. Pero, sobrang pagod ako. Sakit ng katawan ko, siksik ako ng siksik ng mga damit sa gitna. Sinisingit ko ng sinisingit para maging siksik yung laman niya. Ayun. Para hindi naman sayang yung space, diba? So, yun nga. Ito ang buhay natin dito sa abroad. Nagpapadala tayo ng balikbayan sa box sa Pilipinas kasi ang sarap sa feeling yung na papatikim natin sa pamilya natin yung mga pagkain na hindi pa nila natitikman at saka ang sarap sa pakiramdam yung bawat bili mo ng mga products na alam mo matutuwa sila. At yung mga hindi naman nagpapadala ng balikbayan box sa Philippines, alam ko nagiging practical lang sila kasi nag-stop din ako sa pagpapadala ng balikbayan box noon dahil nga sabi ko mas magandang pera na lang ipadala para sila yung makapamili ng mga products or yung mga gusto nilang bilhin. Nakakapagod mamili at mag-ipon ng ipapadala, di ba? Ayun, so yun lamang guys. Thank you so much for watching.
Sakit ng katawan ko, grabe. Tsaka tingnan yung itsura ko. Walang ayos-ayos. Dapat pala nag-makeup ako, no, tulad ni Heart Evangelista na bibili lang daw siya ng sa palengke. Ano ba yung corned beef ba yun sa palengke? Tapos naka-makeup pa. Pala nag-makeup ako para mag-ayos ng ng balikbayan box. Ayun! So, thank you guys so much. Hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload. Siguro before Christmas. So, thank you guys so much sa panonood. I'll see you again sa next vlog ko. Mwah! Merry Christmas and Happy New Year sa lahat! Bye!